Culture Cut! Tahimik ang buong paligid ng Grand Silvercrest Hall nang pumasok si Herminio Myong de la Cruz sa kanyang duty. Alas 6 pa lang ng umaga, bitbit na niya ang baon niyang thermos ng kape at ilang pirasong pandesal na iniabot ng kanyang tasawang si Nelia bago siya umalis. Kahit pawisan na ang kanyang uniforme mula sa biyahe, lagi pa rin niyang sinisigurado na malinis at plansado ito. Para sa kanya, malaking bagay ang pagiging presentableng gwardiya, hindi lang dahil sa imahe ng kumpanya, kundi dahil na rin sa pagrespeto niya sa sarili. Magandang umaga, Myong. Bati ng kanyang kasamahan na si Roger, isa ring gwardiya. Ang aga mo na naman. Ngumiti lang si Myong at tinapik ang palikat ng tasama. Alam mo na, mas gusto ko ng maaga kaysa mahuli. Tsaka may delivery daw mamaya. Kailangan bantayan. Sa bawat araw, naging parang ritual na kay Myong ang pag-iikot sa paligid ng event hall bago magsimula ang mga bisita. Tinitingnan niya kung ligtas ang bawat pintuan, sinusuri kung may kakaibang bagay na naiwan sa paligid at nakikipagkumustahan sa ilang empleyadong dumarating ng maaga. Myong, salamat sa laging pagbubukas ng pinto. Biro ni Liza, receptionist ng hall. Kung wala ka, baka palagi akong late dahil nag-aabang pa ako ng susi. Trabaho lang, Liza, sagot ni Myong na may ngiti. Basta ang mahalaga, lahat tayo ligtas at maayos ang pasok. Sa kabila ng kanyang kabutihan, may mga panahong nararamdaman ni Myong ang tila tingin ng iba na mababa ang kanyang trabaho. Kapag may mga mayayamang bisita na dumarating, may ilan sa kanila na hindi man lang nagbabalik ng ngiti o nag-aalok ng pagbati. Sa halip, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na para bang wala siyang halaga. Isang beses, habang na-duty siya sa gilid ng entrance, may lumapit na batang lalaki na anak ng isang bisita. Papa, bakit ganyan ang trabaho ng tao? Bantay lang siya ng pinto? Narinig yun ni Myong at kahit nasaktan siya, ngumiti na lang siya sa bata at bahagyang yumuko. Ang ama naman ng bata, imbes na ituwid ang sinabi, natawa pa at sinabing, "Oo anak, trabaho lang nila yan." Pag-uwi sa bahay, ikinuwento ni Myong ang nangyari. Naghahanda si Nelia ng hapunan habang si Paulo ay nakaupo sa mesa, abala sa pagbabasa ng kanyang mga notes para sa kolehiyo. Paulo, sabi ni Myong, minsan may maririnig ka talagang salita mula sa iba. Pero tandaan mo anak, hindi ang trabaho ang nagtatakda ng halaga ng tao. Ang mahalaga ay kung paano mo ginagawa ang tungkulin mo. Tumingin si Paulo sa kanyang ama. Alam ko naman po yan pa, pero minsan nahihirapan din ako. Tinatawag nila akong anak ng gwardiya sa eskwela. Para bang kasalanan ko na nagtatrabaho ka ng ganyan? Lumapit si Nelia at hinaplos ang balikat ng anak. Anak, huwag mong hayaan na masira ang loob mo sa sinasabi ng iba. Tingnan mo ang tatay mo. Kahit simple ang trabaho, marangal. Ikaw dapat ang unang proud sa kanya. Tumango si Paulo at napabuntong hininga. Oo nga po, pero nangangako ako, isang araw gagawa ako ng paraan para ipakita sa kanila na hindi hadlang ang pinagmulan natin. Kahit ramdam ni Myong ang bigat ng sitwasyon, pinilit niyang magpakita ng tapang at ngiti. Ang paniniwala niya ay simple. Hindi nasusukat ang dangal sa posisyon o kayamanan, kundi sa integridad at respeto sa kapwa. Kinabukasan, habang nasa duty, may lumapit na event organizer. Myong, ikaw na naman ang naka-assign sa VIP entrance bukas. Alam ko mahirap mag-handle ng mga malalaking tao, pero sa'yo ako kampante. Ikaw lang ang laging maaasahan. Walang problema, sagot ni Myong. Basta't malinaw ang utos, gagawin ko ang lahat para sa seguridad. Isang gabi, habang mag-isa siyang nag-roving sa paligid, napahinto siya sa gilid ng hall at napatingala sa mga ilaw. Naalala niya ang dati niyang buhay bilang mekaniko. Ang mga araw na amoy langis at grasa ang kanyang mga kamay.
at ang mga gabing halos hindi na siya makauwi dahil sa dami ng trabaho. Ngunit kahit noon, wala siyang pinagsisihan. Pinili niya ang pagiging gwardiya dahil naniniwala siyang di po niya masisiguro ang simpleng kinabukasan para sa pamilya. Kung tutuusin, bulong niya sa sarili, walang maliit na trabaho kung malaki ang puso mong maglingkod. Sa kabila ng mga mapanghamak na tingin, patuloy na naging sandigan si Myong ng mga empleyado sa hall. Siya ang unang dumarating at huling umaalis. Siya ang nakikita nilang tahimik na nagbabantay, nakasuot ng kupas ngunit maayos na uniforme. At laging nakahanda para sa sinuman. Hindi niya alam na ang tahimik niyang pamumuhay ay malapit ng guluhin. At mula sa mga kahihiyan na kanyang tiniis, isang malaking revelasyon ang magpapabago sa takbo ng kanyang tapalaran at ng pananaw ng lahat sa anya. Mainit ang sikat ng araw nang maglakad pa uwi si Paulo galing eskwela. Bitbit niya ang lumang bag na minana pa niya sa pinsan at nakatungo habang naglalakad. Ramdam niya pa rin ang mga tawa at bulong ng mga kaklase niya kaninang umaga. Anak ng bantay, sigaw ng isa bago sila lumabas ng silid. Siguro libre tuition mo kasi tatay mo taga-bukas ng pinto. Nagtawanan ang ilan at kahit tinapik siya ng kaklase niyan si Daryl para sabihing huwag pansinin, masakit pa rin. Sa isip niya, wala naman siyang ginawang masama. Pero bakit ganito ang tingin sa kanya? Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Nelia na nag-aayos ng mga lalagyan ng kakanin. Nakaupo ito sa maliit na lamesa sa kanilang kusina, nakasapin ang plastik sa mesa para sa mga suman at kutsinta na ibebenta kinabukasan. Anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na ba? Tanong ni Nelia habang abala sa pag-aayos. Umiling si Paulo at umupo sa gilid. Nay, bakit ba laging ganito? Kahit anong gawin ko, lagi nila akong tinutukso. Anak daw ako ng bantay. Napatingin si Nelia sa anak at napabuntong hininga. Alam kong masakit, Paulo. Pero huwag mong hayaang sirain ng salita nila ang kinabukasan mo. Ang tatay mo, kahit bantay lang ang tingin ng iba, marangal ang trabaho niya. Kaya kanya pinag-aaral para hindi mo maranasan ang tingin na iyon balang araw. Nagpumilit si Paulo na mumiti, pero ramdam ni Nelia ang bigat sa puso ng anak. Kinagabihan, dumating si Myong na pawis at bit-bit of plastic na may lamang tinapa. Umupo siya agad sa mesa at pinahid ang pawis gamit ang panyo. Paulo, kumusta ang eskwela? Tanong ni Myong habang binubuksan ang plastic. Sandaling natahimik si Paulo bago sumagot. Ayos lang po. Medyo mahirap lang. Napatingin si Nelia kay Paulo at saka kay Myong. Nagkatinginan sila na para bang nagkaintindihan na. May problema si Paulo, Myong. Madalas na siyang tinutukso sa klase. Tumingin si Myong sa anak. Totoo ba yon? Ano naman ang sinasabi nila? Nag-aatubiling sumagot si Paulo. Sinasabi nila, anak daw ako ng bantay, na wala akong mararating. Saglit na natahimik si Myong. Pinadmasdan niya ang anak na nakayuko. Pagkatapos ay malumanay niyang sinabi, Anak, walang masama sa pagiging anak ng bantay. Alam mo, bawat trabaho may halaga. Kung walang gwardya, walang magbabantay. Kung walang nagtitinda ng kakanin ang nanay mo, wala ring mabibili ang mga tao. Huwag mong hayaang apihin ka ng tingin ng iba. Pero pa, minsan gusto ko na lang huminto. Ang hirap eh. Wala tayong pera para sa lahat ng kailangan ko sa eskwela. Nakakahiya na kay nanay. Tugon ni Paulo. Hindi ka hihinto, Paulo. Mabilis na sagot ni Myong. Kung kinakailangan magdoble shift ako sa trabaho, gagawin ko. Hindi ako papayag na hindi ka makapagtapos. Napaluha si Nelia sa tabi. Myong, baka mapagod ka. Halos wala ka nang pahinga. Walang mahirap para sa kinabukasan ng anak natin. Matigas pero puno ng damdaming sagot ni Myong. Mas pipiliin kong mapagod ngayon kaysa makita siyang mawalan ng pag-asa. Kinabukasan, habang naglalako si Nelia ng kakanin sa palengke, kinausap siya ng isang suki. Nelia,
Bakit parang mas marami kang tinda ngayon? Ngumiti si Nelia. Dagdag puhunan, Aling Bebang. Gusto kong makatulong pa kahit papaano. Mahirap ang bayarin sa eskwela ni Paulo. Bilib ako sa inyo. Kung ibang nanay siguro, baka sumuko na. Sabi ng Sophie. Umuwi si Nelia na pagod ngunit masaya. Kahit paano, nakabenta siya ng marami at dagdag nakita iyon. Ngunit nang makita niya ang anak na nakaupo sa mesa, hawak ang papel na may nakalistang mga bayarin, muling bumigat ang kanyang dibdib. Nay, sabi ni Paulo, ang dami pang babayaran sa school. Hindi ko alam kung kakayanin natin. Lumapit si Nelia at hinawakan ang kamay ng anak. Kakayanin natin. Hindi ka nag-iisa. May tatay ka na handang magsakripisyo at ako nagagawa ng lahat para makabenta. Ang mahalaga, hindi ka susuko. Lumipas ang mga araw at nagsimula ngang magdoble shift si Myung. Alas 6 ng umaga, nasa duty na siya at madalas umaalis ng hall bandang haping gabi. Sa gitna ng antok at pagod, iniisip niya lang ang mukha ni Paulo na isang araw ay makikita niyan abogadong nagtatanggol ng mga naaapi. Isang gabi, habang pauwi galing duty, nakasalubong niya si Roger, ang kapwa gwardya. Pare, grabe ka. Ikaw na yata ang pinakamasipag dito. Halos wala ka ng tulog. Ngumiti si Myung. Basta para sa pamilya, kaya ko to. Ngunit sa loob-loob niya, damanan niya ang bigat ng kanyang katawan at ang paghina ng kanyang tuhod. Hindi niya iyon pinapansin. Para sa kanya, ang pagod ay wala kung ang kapalit ay kinabukasan ng anak. Sa kabila ng lahat, nananatiling buo ang paniniwala ni Myung. Ang dangal ay hindi nasusukat sa trabaho o sa yaman. Ang tunay na kayamanan ay ang pamilya at ang pag-asang magdadala ng mas maliwanag na bukas. Mabilis kumalat ang balita sa buong Silvercrest Hall nang makarating ang pangalan ni Alonso Villarica Jr. sa listahan ng mga bisita. Anak siya ng isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa na kilala sa mga real estate project at malalaking kumpanya. Kung ang ama nito ay tinitingala bilang seryosong negosyante, kabaligtaran naman ang ugali ng anak. Mapagmataas, walang galang at palaging ipinagmamalaki ang salapi at kapangyarihan. Isang hapon, habang nakatayo si Myung sa may entrance ng hall, nakita niyan paparating ang convoy ng mga mamahaling sasakyan. Una, isang kulay itim na Range Rover. Kasunod ang dalawang sports car na pula at dilaw na halos umalingaw-ngaw ang makina. Tumigil ang mga ito sa mismong harapan ng event hall. Bumaba si Alonso Jr. Nakasuot ng puting polo na bukas ang dalawang butones at may nakasabit na gintong kwintas. Sa likod niya, bumaba ang 4 na barkada na halatang sanay na rin sa luho. May dalang mamahaling sigarilyo at nakaitim na shades kahit gabi. Hoy! Bantay! Agad na sigaw ni Alonso Jr. nang makita si Myung na nakatayo sa gilid. Siguraduhin mong walang papalapit na hindi impitado at huwag kang tititig sa akin, baka isipin ng mga tao na ka-level mo ako. Nanatiling kalmado si Myung. Magandang hapon po, sir. Welcome po sa Silvercrest Hall. Maaari po bang makita ang invitation pass para maipasok kayo? Napangisi si Alonso at tinapik ang bulsa. Invitation pass? Huwag mo kong pinagtatawanan, Bantay. Villarica ako. Ako ang dahilan kung bakit napupuno ang mga ganitong event. Huwag mong ipakita sa akin yang mga patakaran niyo. Tumawa ang isa sa barkada niya. Tama, isa lang siyang bantay. Bakit mo siya pinapahirapan? Kung ako sa'yo, bigyan mo na lang ng tip para tumahimik. Hinugot nito ang 100 at itinulak sa mesa ni Myung. Mahigpit ang hawak ni Myung sa radyo niya, ngunit hindi niya kinuha ang pera. Pasensya na, sir. Pataaran po ng hall na lahat ng bisita ay kailangang magpakita ng pass para makapasok. Hindi po ito personal. Gusto lang naming masiguradong maayos ang seguridad. Muling nagtawanan ang grupo. Narinig mo ba yon, Alonso? Gusto ka daw patunayan ng bantay. Akala mo naman general manager siya.
Bakit hindi? Tugon ni Alonzo. Baka nga mas mataas pa siya sa ama ko. Sige nga Bantay, kilala mo ba kung sino ako? Alonzo Villarica Jr. po, sagot ni Myong, mahinahon pa rin. Good, sagot ni Alonzo. Ngayon nakilala mo ako, alisin mo na yung patakaran nyo at hayaang makapasok ang grupo ko. Hindi kami pumipila at hindi kami pinipigil ng kung sino lang. Saglip na natahimik si Myong, pero hindi niya iniwan ang kanyang tungkulin. Pasensya na po talaga, sir. Sana po'y maintindihan nyo. Lahat po ng VIP ay may sariling pass, kahit po ang mga politiko at artista. Kayo lang po ang wala. Kung maaari, hintayin niyo po muna ang organizer. Namilog ang mata ni Alonzo at biglang sinampal ang mesa sa harapan. Ikaw ba'y nagbibingi-bingihan? Sinabi ko nang wala akong pass. Bantay ka lang, huwag mong akalain na may karapatan kang pigilan ako. Nagtawanan muli ang barkada. Ang isa ay nagbulong pa ng malakas. Ang tapang ng Bantay na to. Baka hindi alam kung sino ang kausap niya. Sa gilid, nakamasid ang receptionist na si Riza. Lumapit siya at maingat na nagsalita. Sir Alonzo, pasensya na po. May protocol po talaga dito. Tatawagan ko po ang organizer para samahan kayo. Ngunit hindi nakinig si Alonzo. Hindi na kailangan. Kung hindi niyo kami papapasukin, aalis na lang ako at ipapasara ko ang event hall na ito. Makikita nyo, isang tawag lang sa daddy ko, tigok kayong lahat. Napatimin si Myong sa kanya, ramdam ang tensyon. Hindi niya ginanti ang insulto at nanatiling nakatayo. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko, sir. Sa halip na tumigil, lalo pang dumapit si Alonzo at halos idikit ang mukha kay Myong. Tungkulin? Ko trip lang ng isang walang kwentang Bantay? Tandaan mo ang mukha ko, Bantay. Hindi mo alam kung anong kapangyarihan meron ako. Ang barkada niya ay nagsigawan ng, "Oo ba, tandaan mo to, wala kang laban." Habang nagkakagulo, dumating ang isa sa mga supervisor ng hall, si Mr. Velasco. "Sir Alonzo, pasensya na po. May aberya lang po sa listahan. Ako na po ang maghahatid sa inyo sa loob." Kaagad nang umisi si Alonzo at tinalikuran si Myong. "Ayan, mas matinong kausap. Bantay. Baka makalimutan mong ikaw ay wala lang. Bantay ka lang." Sumunod ang grupo papasok. Iniwan si Myong na nakatayo pa rin sa pinto. Ramdam niya ang mga mata ng ibang empleyado na nakasaksi sa eksena. May ilan na tumango bilang suporta, ngunit may ilan ding tila nahihiya para sa kanya. Kinagabihan, ikinuwento ni Lisa ang nangyari kay Nelia habang bumibili ng kakanin sa palengke. Nelia, sobra si Alonzo. Harap-harapan niyang pinahiya si Myong. Pero kahit ganon, hindi nagtaas na boses ang asawa mo. Ang tibay ng loob. Umuwi si Nelia nang mabigat ang dibdib at niyakap agad ang asawa. "Myong, narinig ko ang nangyari. Bakit mo tinitiis ang ganitong kahihiyan?" Mahinang ngumiti si Myong. "Dahil trabaho ko ito, Nelia, hindi ako pwedeng bumaba sa antas nila. Ang mahalaga, buo pa rin ang dangal ko." Tahimik siyang napatingin kay Paulo na nag-aaral sa tabi. Sa isip niya, kahit anong insulto pa ang matanggap niya, hindi iyon sapat na dahilan para sumuko dahil mas mahalaga ang kinabukasan ng anak kaysa sa pansamantalang hiya mula sa mga mapangmata. Mataas ang mga bulaklak na dekorasyon sa entrance ng Silvercrest Hall. Kumikislap ang mga kristal na chandelier at maririnig ang malamyos na tugtugin ng kwartet na tumutugtog sa loob. Isa itong engrandeng kasal ng anak ng kilalang politiko at lahat ng mga bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang kasuotan. Naka-assign si Myong sa pintuan upang tiyakin na tanging nasa listahan lamang ang makatapasok. Hawak niya ang clipboard at maingat na tine-check ang mga pangalan ng dumarating. Malapit nang matapos ang seremonya, nang dumating na naman ang convoy na puno ng yabang at ingay. Mga mamahaling kotse na huminto sa mismong harapan ng hall. Pagbukas ng pinto ng sports car, bumaba si Alonzo Villarica Jr. Nakanisi at nakataas ang ulo na para bang siya ang bida ng gabi. Kasunod niya ang kanyang mga barkada, halatang nakainom na
at sabay-sabay pang sumigaw ng party time. Agad na hinarang ni Myong ang pinto at magalang na nagsalita. "Magandang gabi, sir. Maaaring po bang makita ang inyong pangalan sa listahan?" Nakapamiwang si Alonzo, tumawa at nagtininan ang barkada. "Ano raw? Listahan? Bantay, seryoso ka ba? Kasal ng kaibigan namin ito. Walang listahan-listahan." Hinawi niya ang kamay ni Myong at pilit na pumasok, ngunit pinigil siya ng gwardiya. "Pasensya na po talaga, sir. Protocol po ito ng event hall. Nasa listahan po lahat ng bisita." Kahit gaano pa sila kakilala, kailangan ko pong gawin ang tungkulin ko. Biglang nanlaki ang mata ni Alonzo at sumigaw, sapat para marinig ng mga bisita malapit sa entrance. "Hamak ka lang na bantay. Sino ka para pigilan ako? Kilala mo ba kung sino ako?" Napatingin ang lahat sa kanila. Ang mga bisitang bagong dating ay napahinto at nagsimulang magbulungan. Ang kwarte ay halos tumigil sa pagdugtog, natigilan sa ingay. "Bantay! Bantay! Bantay!" Sigaw ng isa sa mga barkada, sabay tawa. Baka akala niya siya ang amo dito. "Alonzo, baka gusto niya magpasikat," sabat ng isa pa. "Baka mag-viral siya, bantay kontra milyonaryo." Muling nagtawanan ang barkada. Tinutulak pa si Myong ng marahan na parang minamaliit ang kanyang presensya. Nanatiling tahimik si Myong. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya nagtaas ng boses. Ramdam niya ang lahat ng matang nakatingin sa kanya. May ilan na naawa, may ilan din na naputuwa sa eksenang pinapanood. "Bantay, wag mong sayangin ang oras ko," singhal ni Alonzo. "Kung hindi mo kami papapasukin, ipapasara ko ang hall na ito. Tatawagan ko ang tatay ko at siguradong mawawalan ka ng trabaho." "Gusto mo ba yon?" Hindi pa rin kumibo si Myong. Nanatili lamang siyang nakaharang. Sa di kalayuan, dumating si Paulo, dala-dala ang isang maliit na supot ng pagkain para kay Nelia na tumutulong sa kusinang event. Papasok na sana siya sa likod ng hall nang marinig niya ang malakas na boses sa harap. "Bantay! Hamak na bantay ka lang!" muling sigaw ni Alonzo. "Kung may hiya ka sa sarili mo, lumayo ka na at hayaan ang tunay na may karapatang pumasok dito." Paglingon ni Paulo, tumambad sa kanya ang ama niyang pinagtatawanan ng grupo sa harap ng mga mayayamang bisita. Para bang bumagsak ang kanyang dibdib. Namula ang kanyang mukha sa hiya at mabilis niyang ikinubli ang dalang supot ng pagkain sa likod. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o tatakbo na lang palayo. Naririnig niya ang bulungan ng mga tao. Anak ng milyonaryo ganyan umasta? Grabe, pati gwardiya hindi pinaligtas? Walang respeto kahit kasal ng kaibigan niya. Ngunit may ilan ding sumasang-ayon kay Alonzo. "Aba, trabaho lang naman ng bantay yan. Dapat nga nagpapasalamat na mayayaman ang dumarating dito." Muling nagtawanan ang barkada at ang isa'y sumigaw pa ng, "Baka gusto niyang maging principal sa eskwela." Napahigpit ang hawak ni Paulo sa supot. Kung pwede lang, gusto niyang sumugod at ipagtanggol ang ama, pero pinili niyang manatiling nakatago. Sa isip niya, mas lalo lang lalala kung makikisawsaw siya. Nang mapansin ng organizer ang gulo, agad siyang tumakbo sa entrance. "Sir Alonzo, pasensya na po, may aberya lang sa listahan. Ako na po ang maghahatid sa inyo papasok." Napangisi si Alonzo at nagtaas ng kilay kay Myong. "Ayan, yan ang dapat. Bantay, tingnan mo at tandaan mo ang mukha ko. Wala kang laban sa amin." Sabay-sabay silang nagtawanan at pumasok sa loob ng hall. Iniwan si Myong na tahimik na nakatayo, nakatitig sa mga bulaklak na dekorasyon sa gilid. Ramdam niya ang mainit na dugo na umaakyat sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya gumanti. "Pa," bulong ni Paulo mula sa likuran. Halos pabulong na lang at luhaan. "Sana hindi na lang kita nakita sa ganitong sitwasyon." At sa gabing iyon, lalong tumatak sa isipan ng mga tao ang kawalang galang ni Alonzo Villarica Jr., ang milyonaryong anak na walang galang sa kahit kanino. Ngunit higit sa lahat, mas malalim na sugat ang iniwan nito kay Paulo, na muling nasaktan at napahiya
dahil sa trabaho ng kanyang ama. Makalipas ang ilang linggo mula sa eskandalong nangyari sa kasal, muling naka-assign si Myung sa isa na namang malaking event. Isang corporate gala na dinaluhan ng mga kilalang negosyante at politiko. Gabi iyon ng karangyaan, pulido ang mga mesa, mamahaling alak ang nakahain at ang bawat dumating ay nakasuot ng formal na kasuotan. Tahimik lang si Myung, mahigpit ang pagkakatayo sa gilid ng VIP lounge area. Alam niyang delikado ang lugar na iyon, kaya't doble ang pag-iingat niya. May listahan ng mga may access sa VIP area at yun lang ang kanyang sinusunod. Ngunit muli na namang dumating si Alonzo Villarica Jr. kasama ang parehong barkada. Nakaitim na tuksido siya, ngunit kahit formal ang suot, halata pa rin ang kayabangan sa kanyang tindig. Paglapit niya sa pintuan ng VIP, agad siyang pinigilan ni Myung. "Pasensya na po, sir," mahina hong sabi ni Myung. "Ang mga nasa listahan lamang po ang pwedeng makapasok sa loob. Maaari ko po bang makita ang inyong pass?" Napaikot ang mga mata ni Alonzo. "Bantay-bantay, hindi ka pa rin natuto? Akala mo ba VIP pass ang kailangan ko? Tingnan mo kung sino ang kasama mo rito. Ako si Alonzo Villarica, anak ng may-ari ng pinakamalaking real estate company sa bansa." Sumabat ang isa sa barkada niya, may hawak pang baso ng alak. "Oo nga, bantay. Baka gusto mong paalisin ka na dito. Isang tawag lang yan kay Don Alonzo Sr. Lagot ka." Nanatiling kalmado si Myung. "Pasensya na po, sir. Trabaho ko lamang po ito. Kahit sino pa ang dumating, pareho lang ang patakaran. Sana po'y maintindihan ninyo." Mumisi si Alonzo, saka biglang nagtaas ng kamay at tinulak si Myung sa dibdib. "Huwag mo akong pinitigilan. Hamak kang bantay, wala kang karapatan ang diktahan ako." Napaatras si Myung, muntik nang matumba. Napalingon ng mga bisita at nagsigawan. Ang ilan ay agad naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-video. "Grabe, sinaktan niya ang gwardiya," sigaw ng isang babae. "Anak ng milyonaryo, nanakit sa harap ng lahat," bulong ng isa pang lalaki. Habang lumalaki ang gulo, lalo pang nilakasan ni Alonzo ang kanyang boses. "Kung hindi niyo ako papamasukin, ipapasara ko ang kumpanyang ito. Dapat lang na ang tulad ko ay walang limitasyon." Pinagtawanan siya ng barkada, ngunit halatang may kaba na rin sa ilan dahil nararamdaman nila ang mga matang nakatingin at ang mga cellphone na nakatutok sa kanila. Hindi kumibo si Myung. Pinahid niya lang ang bahagyang alikabok sa kanyang uniforme at muling tumindig ng tuwid. Hindi siya gumanti, hindi siya nagsalita ng masakit. Lumapit ang event organizer, halatang nagmamadali. "Sir Alonzo, pasensya na po. May miscommunication lang po sa listahan. Huwag na po kayong magalit. Papasukin ko na po kayo." Mumiti si Alonzo at nagtaas ng kilay kay Myung. "Ayan, ganyan dapat. Bantay, tandaan mo to. Huwag kang magmamagaling sa harap ng mga tunay na tao." Sabay tawa ng barkada, pumasok silang lahat sa VIP area. Naiwan si Myung na nakatayo pa rin habang patuloy ang mga bisitang nagbubulungan. Kinabukasan, kumalat na ang video sa social media. Sa Facebook, Twitter at TikTok, trending ang pamagat na anak ng milyonaryo sinaktan ang gwardiya. Milyon ang nakapanood at bawat isa'y may sariling opinyon. "Walang modo," komento ng isa. "Grabe, kung ganyan ang anak, paano pa kaya ang ama?" dagdag ng iba. Ngunit may ilan ding nagsabing, trabaho lang ng bantayan, masyado lang pinapalaki. Sa barangay nila, naging usap-usapan ito. Sa tindahan, habang bumibili si Nelia ng bigas. Narinig niyang pinag-uusapan si Myung. "Si Mang Herminio yun, di ba?" sabi ni Aling Sion. "Kawawa naman, naghahanap buhay lang, napahiya pa." "Pero saludo ako sa kanya," dagdag ni Mang Tonyo. "Hindi siya gumanti kahit sinaktan siya. Ibang klase ang tibay ng loob." Umuwi si Nelia na may mabigat na dibdib at agad na niyakap ang asawa. "Myung, bakit ka na naman nila pinahiya? Bakit tinitiis mo pa rin?" Tahimik lang si Myung. Umupo siya sa bangko, nagtanggal ng sapatos at himilot ang kanyang mga paa. "Trabaho ko ito.
Nelia, alam kong mali sila, pero kung papatulan ko, mas lalo lang lalaki. Mas pipiliin kong manahimik kaysa mawalan ng dahal. Naroon si Paulo, nakikinig mula sa gilid. Hindi na siya nagsalita, ngunit sa puso niya lalong sumidhi ang sakit. Paulit-ulit niyang nakikita ang video sa cellphone ng kanyang mga kaklase. Pinagmatawanan pa siya bilang anak ng sinampal na gwardiya. Isang gabi, habang mag-isa si Myong sa duty, tumingin siya sa malayo. Ramdam niya ang bigat ng lahat ng panghihiya, ngunit mas pinili niyang ipikit ang mga mata at huminga ng malalim. Panginoon, bulong niya, bigyan mo ako ng lakas, hindi para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Sana balang araw makita ng anak ko na may halaga ang ginagawa ko. At sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw ng event hall, nanatiling tahimik ang gwardiya. Tila walang anuman, ngunit sa loob-loob niya. Mabigat ang sugat na unti-unting binabalot ng kanyang pagtitiis. Tahimik ang buong paligid ng Silvercrest Hall nang sumapit ang 10:00 ng gabi. Pauwi na ang karamihan, ngunit nanatili pa si Myong sa duty. Habang nakaupo siya sa guardhouse, tahimik niyang hinubad ang kanyang cap at pinahid ang pawis sa noo. Sa bawat gabing mag-isa, hindi niya maiwasang balikan ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Isang nakaraan na linid sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Si Herminio Myong de la Cruz ay hindi lamang basta dating mekaniko o gwardiya. Bago pa man siya nagbantay sa mga pintuan ng event hall, isa siyang sundalo. Isa sa mga pinakamatapang na kawal sa isang batalyon na minsan ay ipinadala sa isang maselang operasyon sa Mindanao. Naalala niya ang sigaw ng commander nila noon, "Move forward! Protect the civilians!" At ang sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw-ngaw sa paligid. Isa siya sa mga nanguna sa pagsagip sa mga sibilyan na naipit sa engkwentro. Ngunit isang bala ang tumama malapit sa kanyang tuhod, dahilan para mapilitan siyang magretiro ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang gabing umuwi siyang sugatan, sinalubong siya ni Nelia na luhaan. "Myong, anong nangyari sa'yo?" Halos hindi makapaniwala ang asawa habang tinitingnan ang sugat sa anyang binti. "Tapusin ko na siguro dito, Nelia." Mahina niyang tugon. "Hindi na ako makakasabay sa mga operasyon. Ayokong maging pabigat sa mga kasama ko." Pinili niyang magretiro at mula noon, tinanggap niya ang simpleng buhay, ang maging mekaniko hanggang sa maging gwardiya. Para sa kanya, ang mahalaga ay hindi ang ranggo o titulo, kundi ang marangal na hanap buhay na magtataguyod sa pamilya. Hindi alam ng karamihan ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Kahit sa trabaho, wala siyang ipinagmamalaki. Kapag tinatanong ng mga kasamahan, simpleng sabot lang ang ibinibigay niya. "Dati akong mekaniko, ngayon gwardiya na lang." Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, nakatago ang kwento ng sakripisyo at dangal na hindi niya kailanman ipinagyabang. Isang araw, habang kumakain siya ng tanghalian sa maliit na kantin ng hall, lumapit ang matandang janitor na si Mang Delfin. "Myong, narinig ko sa isang kaibigan na dati ka raw sundalo. Totoo ba yon?" Tanong nito habang nakasandal sa dingding. Napatingin si Myong, saglit na natahimik bago sumagot. "Nakaraan na yon, Delfin. Wala namang saysay kung ipagmamalaki ko pa." "Pero malaking bagay yon, pare," sagot ni Delfin. "Hindi lahat ng tao naglalakas loob na magsakripisyo ng buhay para sa bayan. Bilib ako sa'yo." Umiling si Myong. "Hindi ko kailangan ng papuri. Ang kailangan ko, maitaguyod ang pamilya ko. Yun ang tunay na laban ko ngayon." Habang patuloy ang araw-araw na pagsubok, dumating din ang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga dating kasamahan. Isang gabi, habang nagbabantay, lumapit ang isang lalaking nakabarong at halatang kilala sa komunidad. Paglapit nito, agad na namilog ang mga mata. "Herminio, ikaw ba yan?" tanong ng lalaki. Nangilabot si Myong at agad na kinilala ang boses. "Santiago, ikaw ba to?"
Si Colonel Santiago Ramirez, dati niyang kasama sa batalyon, ngayon ay isa ng mataas na opisyal sa gobyerno. Diyos ko, Myong, hindi ko akalaing dito kita makikita, naka-duty bilang gwardiya. Yakap agad ni Santiago ang kaibigan. Naalala mo pa ba ang operasyon sa Sitio Marang? Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi nakaligtas ang mga bata noon. Napailing si Myong at mahina lang ang tugon. Nakaraan na yon, Santiago. Wala na akong balak balikan pa ang mga alaala. Masaya na ako dito, simple lang ang buhay. Ngunit hindi makapaniwala si Santiago. Kim ako sa'yo, ipagmamalaki ko yun. Maraming tao ang kailangang makarinig ng kwento mo. Hindi ka lang basta gwardya, bayani ka, Myong. Mumiti lang si Myong, ngunit sa loob-loob niya, ayaw niyang bitbitin ang salitang bayani. Para sa kanya, ginawa lang niya ang tungkulin niya noon. Hindi na mahalaga kung maalala pa ng iba. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan, ang pamilya niyang umaasa sa kanya. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan sa bahay, nabanggit niya kay Nelia ang muling pagkikita nila ni Santiago. Nelia, nakasalubong ko si Colonel Santiago kanina. Mataas na ang posisyon niya ngayon. Nakakatuwa naman, sagot ni Nelia habang inaayos ang pinggan. Baka matulungan ka niya. Umiling si Myong. Hindi ko kailangan ng tulong. Ayokong isipin ang anak natin na kaya lang tayo nabubuhay dahil sa pabor. Gusto kong ipakita sa kanya na kahit simpleng tao, basta marangal, kaya nating mabuhay. Napatingin si Paulo, nakikinig sa usapan. Pa, hindi niyo man sabihin sa iba, ako proud sa inyo. Kahit na pinutokso nila ako, alam kong hindi kayo basta-basta. Sundalo kayo dati, matapang, bayani. Napangiti si Myong at hinaplos ang balikat ng anak. Paulo, ang importante, hindi kung ano ako noon, kundi kung anong klaseng tao ako ngayon para sa inyo. Kung marangal ako ngayon bilang gwardiya, sapat na yon para sa akin. At sa mga sumunod na araw, nanatiling tahimik ang kanyang buhay. Hindi niya ipinagsabi ang kanyang nakaraan kahit kanino paman. Pinili niyang manatiling simple, walang yabang, walang pag-aangkin ng karangalan. Sapagkat para kay Herminio Myong de la Cruz, ang pinakamahalagang laban ay hindi ang labanan sa digmaan, kundi ang araw-araw na pagsisikap upang maitaguyod ang kanyang pamilya ng marangal. Ngunit sa loob-loob niya, kabado rin siya. Hindi pa rin niya malimutan ang hiya at pang-aalipusta na naranasan mula kay Alonzo Villarica Jr. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa isip niya ang sigaw, "Hamak kang bantay!" Bandang 7:00 ng gabi, dumating ang mga unang sasakyan. Mga pulido ang kasuotan ng mga panauhin, lahat ay nag-apura na makapasok. Maingat na sinusuri ni Myong ang listahan at isa-isa niyang ina-assist ang mga VIP. Tahimik at maayos ang lahat. Hanggang sa muli niyang narinig ang nakakakilabot na tunog ng makina ng sports car. Ang parehong tunog na tumatak sa kanyang alaala. Pagbukas ng pinto, bumaba si Alonzo Jr., nakasuot ng mamahaling suit na kulay navy blue, ngunit may pagmamataas pa ring nakaukit sa kanyang mukha. Kasunod niya ang kanyang barkada, bitbit ang mamahaling alak at may mga kamera pa silang dala para mag-vlog ng kanilang grand entrance. "Bantay!" sigaw agad ni Alonzo, nakataas ang 2 kamay. "Ayan na naman siya! Siguraduhin mong hindi mo ako haharangan na yung gabi." Natahimik ang paligid, ang mga bisita sa gilid ay napatingin, marahil inaalala ang video na kumalat noong huli nilang sagupaan. May ilan pa nang napabulong. "Siya na naman! Yan yung anak ng Villarica na nanakit ng gwardyan. Grabe, bakit pa siya pinapapasok dito?" Kinuha ni Myong ang listahan na natiling kalmado. "Magandang gabi po, sir. Maaari ko po bang makita ang inyong VIP pass?" Natawa ng malakas si Alonzo. "Pass? Bantay? Ilang beses na ba nating pinaglalaruan ang usapan na yan? Villarica apo, anak ng milyonaryo.
Hindi ko kailangan ng kahit anong papel para makapasok. Sir, patakaran po ito ng hall. Hindi po personal, trabaho lang po. Sagot ni Myong, mahinahon ngunit matatag. Biglang nadinit ang ulo ni Alonso. Hinawakan niya si Myong sa kwelyo at itinulak ng marahas. Kapag sinabi kong papasok ako. Huwag mong subukan na pigilan ako, bantay. Nagsigawan ang mga tao sa paligid. May mga lumapit para awatin, ngunit mas marami ang naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-video. Isa sa mga barkada ni Alonso ang sumigaw. Oo, kuhanan nyo para makita ng lahat kung gaano kaminor ang trabahong to. Tahimik lang si Myong. Pinakawalang niya ang kamay ni Alonso at muling tumindig ng tuwid. Parang walang nangyari. Hindi siya gumanti, hindi siya nagtaas ng boses. Trabaho ko lamang po ito, sir, ulit niya. Ngunit halata ang bigat ng boses niya. Mabilis na kumalat ang ingay. Ilang minuto lang, trending na sa social media ang hashtag na #Bantay versus Milyonaryo. Lahat ng bisita, kahit sa loob pa ng hall, ay nag-uusap tungkol dito. Walang hiya talaga yung anak ng Villarica, bulong ng isang ginang sa mesa. Pero bilib ako sa gwardiya, ni hindi siya gumanti, sagot ng isa pa. Kinabukasan, sa barangay nila, naging usap-usapan na naman si Myong. Sa tindahan ni Aling Bebang, halos lahat ng bumibili ay iyon ang pinag-uusapan. Grabe si Mang Herminio, no? Tiniis na lang lahat. Kahit ilang beses siyang pinahiya, hindi pa rin siya bumibitaw sa trabaho. Antibay ng loob. Pero kawawa rin si Paulo, anak niya, sa eskwela, paniguradong binibiro na naman siya. At totoo nga, si Paulo, habang nasa loob ng kanilang silid-aralan, ay pinagtatawanan ng ilang kaklase. O ayan na si anak ng bantay na laging binabalita. Baka next time, siya naman ang makatikim. Tahimik lang si Paulo, nakayuko habang hawak ang kanyang ballpen. Ngunit sa loob-loob niya, lalong bumibigat ang sama ng loob at hiya. Samantala, sa bahay nila, nagsasalita si Nelia habang inaayos ang hapagkainan. Myong, hanggang kailan ka mananahimik? Wala ka bang balak magsumbong? Kung gusto mo, lapitan mo na yung mga kakilala mo dati sa militar. Hindi ka basta-basta tao, may pangalan ka rin. Tumingin si Myong sa asawa at marahang ngumiti. Nelia, hindi ko kailangan ng ganti. Ang kailangan ko, manatiling marangal sa kabila ng lahat. Ang tanging hanad ko, maitaguyod kayo ni Paulo. Hindi ako nakikipagpaligsahan sa kanila. Tahimik siyang tumingin sa anak. Paulo, anak, sana maintindihan mo. Hindi kahinaan ang hindi paglaban. Minsan, mas matapang ang taong marunong magtingpe. At sa gabing iyon, muling natulog si Myong nang mabigat ang dibdib. Ngunit buo ang paninindigan. Hindi niya kailanmang ipagpapalit ang dangal at katahimikan ng kanyang pamilya kapalit ng kahit anong laban. Hindi pa alam ng lahat, ngunit ang lalaking tinatawag nilang hamak na bantay ay may nakaraan at kakayahang higit pa sa kanilang iniisip. At sa darating na mga araw, iyon ay malalantad sa paraang hindi nila inaasahan. Mainit ang hangin sa loob ng Silvercrest Hall habang patuloy ang tensyon. Nakatayo si Myong sa may pintuan ng VIP area, habol ang hininga, matapos siyang itulak ni Alonso Jr. sa harap ng lahat. Ang barkada ng binata ay nagtatawanan at ang mga bisita na may nagbubulungan. Ang ilan nakataas ang cellphone, kinukunan ang eksena na alam nilang kakalat na naman sa social media. Bantay lang yan, sigaw ni Alonso Jr. Namumulahang mukha sa galit at kayabangan. Walang karapatan na pigilan ako. Tandaan mo to, bantay. Kayod kalabaw ka lang habang kami kumakain sa ginto. Tumawa ang mga barkada, sumabay ta sa pang-iinsulto. Oo nga, bantay na nagmamagaling. Akala yatang general siya? Tahimik lamang si Myong, na natiling tuwid ang tindig at pinipigilang magpakita ng galit. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, biglang bumukas ang malalaking pinto sa gilid ng hall. Pumasok ang grupo ng matatanda, ngunit matitikas pa ring mga lalaki na nakabarong.
at may mga medalyang nakakabit sa dibdib. Mga retiradong general at mataas na opisyal ng gobyerno. Agad na nagdulot ng katahimikan ang kanilang presensya. Ang mga bisitang kanina lamang ay nagbubulungan na yun ay napaatras at nagbigay daan. Ang huni ng kwarteta na tumutugtog sa malayo ay tuluyang natigil. Isa sa mga general ang napatingin kay Myong. Napahinto at tila nanlaki ang mga mata. Herminio de la Cruz, napatitig ang lahat kay Myong, ngunit nanatili itong nakatungo. Dahan-dahang lumapit ang matandang general at bago pa siya makapagsalita, mumiti ito at sabay sigaw. "Sir Herminio, ikaw pa na ito." Nagulat ang mga tao. "Sir?" Hindi nila maintindihan. Ang mga kasamahan ni Myong sa trabaho, sina Roger at Liza, ay halos mawalan ng hininga. Lumapit pa ang isa pang general, sabay hawak sa balikat ni Myong. "Kung hindi dahil sa iyo noong operasyon sa Sitio Marang, baka wala na kami ngayon. Ikaw ang nagligtas sa amin, Herminio." Isa-isa pang lumapit at iba pang opisyal. Ang ilan, napahawak pa sa dibdib at yumuko bilang tanda ng paggalang. Hanggang sa isang retiradong general ang biglang lumuhod sa harap ni Myong. "Isang karangalan na muli kitang makita, sir." Nabigla ang lahat ng bisita. Paano ang isang hamak na bantay, gaya ng tawag ni Alonso, ay tinatawag ngayong sir ng mga daking general? Ang mga kilalang personalidad sa paligid ay nagbulungan. Ang ilan ay napalunok sa hiya. "Anong ibig sabihin nito?" Nagtatakang bulalas ni Alonso Jr. Pilit na tinataasan ng boses. "Bakit kayo lumuluhod sa isang bantay lang?" Mabilis na sumagot ang isa sa mga opisyal. "Bantay lang? Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Si Herminio de la Cruz ay isa sa pinakamagiting na sundalong nakilala namin. Marami siyang iniligtas na buhay, kasama na ang ilang sibilyan at sundalo, sa operasyon na muntik ng magdulot ng malaking trahedya." Nagulat ang mga tao at sabay-sabay silang napatingin kay Myong. "Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi kami nandito ngayon," dagdag ng general. "At ikaw ay may lakas ng loob na bastusin siya?" Natahimik ang lahat. Ang barkada ni Alonso na kanina'y nagtatawanan ay napayuko at biglang napahimik. Ang kayabangan sa mukha ni Alonso ay unti-unting napalitan ng kaba. Lumapit ang isang ginang na bisita sa organizer. "Totoo ba ito? Bayani pala ang gwardiya na iyan?" "Opo, ma'am," sagot ng organizer na halos nanginginig. Matagal na po siyang nagsilbi bilang sundalo. Hindi niya lang ikinukwento. Tahimik na tao po si Mang Myong. Muli pang lumuhod ang isa pang general at inabot ang kamay ni Myong. "Sir Herminio, maraming salamat sa iyong paglilingkod. Ang dangal at katapatan mo ay hindi matutumbasan." Nagulat si Paulo na naroon upang maghatid muli ng pagkain sa kanyang ina. Napakapit siya sa supot na hawak niya. Luha ang bumagsak sa kanyang mga mata. Noon niya lang nakita na ang tatay niyang pinagtatawanan at tinutukso ay pinararangalan sa harap ng lahat. Tahimik si Myong. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lamang siya sa mga general at dahan-dahang inangat ang kanyang kamay. "Mga kaibigan, matagal na iyon. Wala na akong ranggo. Isa na lang akong gwardiya." Ngunit sabay-sabay na umiling ang mga general. Ang ranggo ay natatanggal, ngunit ang dangal ay hindi nawawala. Hanggang kailanman, ikaw ang Herminio de la Cruz na nagbigay ng sarili para sa iba. Walang makapagsalita sa mga bisita. Ang ilan ay nakahawak na sa dibdib, tanda ng paggalang. Ang iba napayuko sa hiya sa mga narinig nilang insulto ni Alonso kanina. Halos mawala ng kulay ang mukha ni Alonso Jr. Habang nakatitig sa kanya ang lahat, tila hindi niya alam kung saan siya titingin. Lahat ng yabang at kayabangan na kanina lamang ay ipinagmamalaki niya, ngayon ay parang abo na unti-unting naglalaho. Tahimik ang buong hall. Ang sigaw, tawa at insulto kanina ay napalitan ng katahimikan at respeto. At sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Herminio Myong de la Cruz. Hindi bilang bantay na hamak,
kundi bilang taong nagdala ng dangal na hindi kayang bilhin ng kahit sinong milyonaryo. Kinabukasan matapos ang nakakagulat na eksena sa Silvercrest Hall, halos lahat ng balita sa telebisyon at radyo ay iisa ang laman. Hamak na gwardiya, pinarangalan ng mga general. Kumalat ang mga video mula sa mga cellphone ng mga bisita. Milyon ang views sa social media at bawat komento'y puno ng paghanga. Hindi ko akalain, bayani pala siya. Ang tao na tinawag na hamak, mas matindi pa pala ang nagawa kaysa sa milyonaryo. Sana mas maraming taong katulad niya, mapagpakumbaba pero may tunay na dangal. Sa kanilang barangay, halos lahat ng kapitbahay ay hindi makapaniwala. Sa sari-sari store ni Aling Bebang, may mga nagkukumpulan, hawak ang dyaryo na may malaking larawan ni Myong habang niluluhuran ng mga dating general. Aba, si Mang Herminio pala yun, sigaw ng isa. Kahapon lang pinagtatawanan ng mga tambay, ngayon laman na ng pahayagan. Oo nga, dagdag ni Aling Bebang. Tingnan mo, nakasulat dito. Dating sundalo, nagligtas ng daan-daang sibilyan sa operasyon 10 taon na ang nakalipas. Sa bahay, hawak ni Paulo ang kanyang cellphone. Halos hindi siya makapaniwala sa dami ng mensaheng natatanggap niya mula sa mga kaklase. Pare, bayani pala tatay mo. Pasensya na kung tinupso ka namin noon. Nakakahiya. Pwede ba naming makilala si Ginoo Herminio? Inspirasyon siya. Napaluha si Paulo at agad tumakbo sa kanyang ama. Pa, ang dami pong humahanga sa inyo. Hindi na nila ako tinutukso. Ang tawag nila sa akin na yon, anak ng bayani. Ngumiti si Myong, ngunit mahina lang ang kanyang tinig. Anak, hindi ako bayani. Ginawa ko lang ang tungkulin ko noon. Mas importante gawin mo rin ang tungkulin mo ngayon, ang mag-aral at magsikap. Lumipas ang ilang linggo, opisyal na pinatawag si Myong sa Malacanang para sa isang parangal. Suot ang bagong uniforme ng gwardiya, nakatayo siya sa gitna ng entablado habang binabasa ng Pangulo ang citation. Sa kanyang katapangan at sakripisyo, nailigtas ni Ginoo Herminio de la Cruz ang maraming sibilyan at kasamahan sa operasyon. Sa kabila ng kanyang tahimik na buhay, nananatili siyang simbolo ng dangal at kabayanihan. Iginagawad namin ang medalya ng paglilingkod at ang gawad ng bayan. Palakpakan ang buong hall. Nakita ni Paulo at Nelia ang kanilang ama sa entablado. Nakangiti ngunit may mga luhang tumutulo. Muling tumindig si Paulo at nagsalita sa ina. Nay, proud na proud ako kay Papa. Hindi natapos doon ang biyaya. Ang Silvercrest Hall mismo ay nagbigay ng parangal kay Myong bilang pinakamatapat na empleyado. Binigyan siya ng ginawang head of security ng buong pasilidad. Ang mga empleyadong dati basta na lang dumadaan sa kanya ay ngayon ay nagbubukas na pinto, nagbabatian at nag-aalok ng respeto. Sir Myong, kape muna kayo bago mag-duty, alok ni Liza, ang receptionist na dati simpleng nakikipagbiruan lang. Salamat, Liza. Pero wag mo na akong tawaging sir. Herminio na lang, tugon ni Myong. Hindi po pwede, sir. Inspirasyon na kayo sa amin. Isang foundation na nakapanood ng balita ang kusang lumapit sa pamilya. Pinatawag nila si Paulo. Anak, narinig namin ang ginawa ng iyong ama. Inspirasyon siya para sa lahat ng kabataan. Dahil dito, bibigyan ka namin ng buong scholarship hanggang makapagtapos ka ng kolehiyo. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Talaga po? Wala na pong bayarin? Oo, tugon ng kinatawan ng foundation. Lahat ng gastusin, tuition, libro, allowance, kami na ang sasagot. Dahil naniniwala kami na ang anak ng isang bayani ay dapat magkaroon ng paliwanag na kinabukasan. Pag-uwi, agad niyakap ni Paulo ang kanyang ama. Pa, salamat. Dahil sa inyo, magkakaroon ako ng pagkakataong maabot ang pangarap ko. Hindi lang kayo nagligtas ng buhay noon. Iniligtas niyo rin ang kinabukasan ko ngayon. Nakangiti si Myong. Marahang hinaplos ang ulo ng anak.
Paulo, ito ang gusto kong makita, na hindi mo tatalikuran ang pangarap mo kahit gaano kahirap ang buhay. Ang parangal, medalya at titulo, lahat yan mawawala. Pero ang edukasyon at dangal, dadalhin mo hanggang dulo. Sa barangay nila, nagbago ang tingin ng mga tao. Ang mga dating tumatawa at humahamak ay ngayon bumabati at nagbibigay galang. Sa kanto, may mga tambay na nag-uusap. Grabe, dati tinitingnan lang natin siyang hamak na gwardiya. Hindi pala natin alam na bayani siya. Yan ang leksyon. Huwag maliitin ang tao dahil lang sa trabaho niya. At si Alonzo Villarica Jr., naging laman siya ng mga negatibong balita. Pinutakte ng netizens ang kanyang social media accounts. Ang mga dating tagahanga niya ay naglaho at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kayamangan at kawalang galang. Sa bawat post tungkol kay Myong, lading may komento laban kay Alonzo. Samantala, sa kanilang maliit na bahay, tahimik na nagdadasal si Nelia sa hapag. Salamat Panginoon sa lahat ng biyayang ito. Hindi ko inakalang darating ang araw na makikita ko ang asawa kong pinararangalan ng buong bayan. Nakatahimik si Myong, nakatingin sa bintana, hawak ang medalya na ibinigay sa kanya. Mahina niyang bulong. Hindi para sa akin ito, kundi para sa lahat ng pinili kong unahin. Para kay Nelia at Paulo, at para sa mga inosenteng na iligtas ko noon. At mula noon, hindi na siya bastang gwardiya sa tingin ng mga tao. Siya si Herminio de la Cruz, isang bayani, isang ama, isang simbolo ng damgal na hindi nasusukat ang pera o posisyon. Lumipas ang ilang buwan mula nang lumuhod ang mga general sa harap ni Myong. Ang pangalang dati binabalewala, ngayoy iginagalang ng marami. Ngunit para kay Herminio de la Cruz, wala namang nagbago. Araw-araw pa rin siyang pumapasok sa Silvercrest Hall. Naka-uniforme, nakatayo sa pintuan, at buong puso ang pagbati sa bawat pumapasok. Isang hapon, habang nagbabantay, dumating si Alonzo Villarica Jr. Hindi na itong nakasakay sa magarbong sports car. Isang simpleng SUV na lamang ang dala. Hindi na rin nakasuot ng mamahaling kwintas o shades na simbolo ng kayabangan. Tahimik siyang lumapit, halatang kabado at huminto sa harap ni Myong. Sir Herminio, maingat niyang bati, halos hindi makatingin ng diretsyo. Nais ko pong humingi ng tawad. Alam ko pong mali ang mga ginawa ko noon. Pinahiya ko kayo, sinaktan at inalipusta sa harap ng lahat. Sana'y mapatawad niyo ako. Tahimik si Myong. Pinagmasdan niya ang dating mayabang na binata na ngayoy nakatungo. May mga bisita pang nakikinig sa paligid. Naghihintay ng magiging sagot niya. Hindi agad nagsalita si Myong. Sa halip, marahan niyang isinara ang logbook at tumingin kay Alonzo. Hindi sa akin ang dapat mong hingi ng tawad, Alonzo. Sa bawat taong pinahiya mo, sa bawat manggagawang tinapakan mo, at sa sarili mong dangal na sinunub mo sa kayabangan, doon ka dapat humingi ng tawad. Ang respeto, hindi binibili. Natututuhan iyon sa pagpapakumbaba. Napatango si Alonzo, luhaan ang mga mata. Tama po kayo, at simula ngayon, babaguhin ko ang sarili ko. At tinotoo nga niya. Sa mga sumunod na linggo, nakitang muli si Alonzo sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan. Hindi bilang bisita o sponsor, kundi bilang volunteer. Bit-bit ang kahon ng relief goods, nagbuhat siya ng sako ng bigas, tumulong sa pamimigay ng pagkain sa mga maralita. May mga hindi agad naniwala, pero habang tumatagal, nakita ng lahat ang pagbabago. Samantala, si Paulo, na nabigyan ng scholarship, ay nagsumikap sa pag-aaral. Lumipas ang mga taon, pinapos niya ang abogasya at pumasa sa bar exam. Isa na siyang kilalang abogado na tumutulong sa mga inaping manggagawa, driver, janitor,
at mga katulad ng kanyang ama na madalas maliitin ng lipunan. Isang araw, umuwi si Paulo galing korte at ibinalita sa kanyang mga magulang. Nay, pa, nanalo tayo sa kaso laban sa kumpanyang nanloloko sa kanilang mga trabahador. Hindi na nila mapipigilan ang pagbabayad ng tamang sahod. Niyakap siya ni Nelia, luhaan sa tuwa. Anak, ginawang totoo ng Diyos ang pangarap namin para sa iyo. Si Myong naman ay napangiti at tumango. Paulo, tandaan mo, hindi lang ang panalo sa korte ang mahalaga. Mas mahalaga ang puso mong maglilingkod sa kapwa. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Sa kabilang banda, ilang beses nang inalok si Myong ng mas mataas na posisyon sa Silvercrest Hall. Isang gabi, kinausap siya ng General Manager, Sir Herminio. Handa kaming gawing gang Chief of Security. May opisina ka na, mas malaking sahod, at hindi mo na kailangang magbantay sa pinto. Mumiti lamang si Myong. Salamat, pero tatanggihan ko. Mas gusto kong manatiling gwardiya. Hindi pera o posisyon ang hanap ko, kundi ang marangal na tungkulin na pinili ko. Hanggat kaya ko, dito ako sa pintuan, sumasalubong, nagbabantay, at naglilingkod. Nagulat ang manager. Ngunit bakit? Dahil dito ko napatunayan na ang dangal ng tao ay hindi nasusukat sa titulo. Isa akong gwardiya at sa pagiging gwardiya, natagpuan ko ang tunay kong yaman. Sagot ni Myong, may ngiting puno ng kapayapaan. Mula noon, naging simbolo siya ng respeto at katapatan sa kanilang komunidad. Ang mga bata ay madalas lumapit sa kanya para humingi ng kwento ng kanyang nakaraan. Ngunit lagi niyang sinasabi, hindi ako bayani. Isa lang akong tao na natutong gumawa ng tama kahit mahirap. Minsan, nakasabay niya muli si Alonso sa isang proyekto ng barangay. Ngayon, pantay na silang nagkamayan. Sir Herminio, sabi ni Alonso, kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko natutunang tumingin ng tama sa mga tao. Salamat po. Alonso, tugon ni Myong, huwag mo na akong tawagin sir. Herminio lang. Ang tunay na respeto nakikita sa gawa, hindi sa tawag. At habang nagpatuloy ang buhay, unti-unting naghilom ang lahat ng sugat. Ang dating tinutukso bilang anak ng bantay, ngayoy iginagalan na abogado. Ang dating milyonaryong hambog, ngayoy natutong yumuko at maglingkod. At ang dating hamak na gwardiya, ngayoy kinikilala bilang haligi ng dangal at inspirasyon. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, nakaupo si Herminio sa harap ng kanilang bahay. Hawak ang tasa ng kape, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Dumating si Paulo. Bitbit ang ilang pateles mula sa korte at naupo sa tabi niya. Pa, mahinahong sabi ni Paulo, hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Hindi ko nakamtan ang pangarap ko. Tumawa ng marahan si Myong at tumingin sa anak. Anak, ang pangarap mo, iyo yan. Ang akin lang ay ipinakita ko sa iyo na walang maliit na trabaho basta't marangal. Tandaan mo, Paulo, ang tunay na yaman ay nasa respeto at kabutihang iniwan mo sa kapwa, hindi sa kayamanang hawak mo. At sa ilalim ng huling sinag ng araw, nanatili ang katahimikan, ngunit puno ng diwa at aral ang iniwang kwento ni Herminio Myong. De la Cruz, isang gwardyang minahal ang kanyang tungkulin at pinatunayan na ang dangal ay higit pa sa anumang yaman.